Unang-una, syempre, hindi maaaring makawala ito. It has become a national spectacle. International news. International, pero dito sa atin, parang isabong ba? Parang PBA. Parang merong crowd-pleasing element. Yan. Ito po yung bakbakan, Duterte versus Marcos. Parang dalawang pamilya. We should not be in the case na personalan. Dahil dapat ano ba ang tingin mo? Ano dapat ang pinag-uusapan? Plataforma? Hindi. Ang programa? No, kung paano solusyon. Mga solution sa suliranin ng bansa. It all started. Ano ba? Diyan sa hearings tungkol sa use of the funds. Quad. On confidential funds. Not the Quad. It's the public, good government and public accountability. Hindi yan yung Quadcom eh. Hindi. Yung Quad. At pinakulong yung ang sinasabi, Chief of Staff. Ang sinasabi, Si Atty. Lopez. ang sinasabi ng committee na yan is that she has not been as frank and professional about all of these things, and she has been very evasive. Yun ang sinasabi sa kanya. Okay. Hindi niya sinasagot yung mga tanong. Okay. Ngayon, ang claim ng kabila, persecution. Persecution, and it's a political move. And it's a Masyado kayong magbabato ng mga contempt citations. Tapos, kumanti sila, nagmura nga, Sara sa TV. Kayo, corrupt eh. Di ba? Ganon. Ganon na nga. Iba na eh. Ganon ang batuhan. Tapos, nagkaroon po ng pa-assassinate daw kung may mangyayari sa kanya, mapapatay siya, merong kung eh. Kung papatayin siya. Sino papatay sa'yo? Tapos ngayon, sinasabi niya, may naririnig daw siya. Okay? Naku. Ganito po ang analysis ko dyan. Okay. Yung mga ganyang bagay, sa taas ng posisyon ni Vice President Sara, hindi niya dapat ganon i-approach yung problema. Yung nangyari. Kasi kung pumunta na sa putik yung kalaban mo, ikaw, yun ang claim niya eh. Di ba? Papapatay siya. Ikaw, anong kwan mo? Anong response mo? Pa-assassinate daw kita. Sabi ngayon ng National Security Council, pag merong ganyang statement on the life of the President, it's a matter of national security, which is correct. Yes. Of course, it's always a matter of security. It's always considered a matter of national security. Kung yung bomb scare lang sa aeroplano or whatever, or sa bus, nagiging problema, ito pa. Pero ganito po yan. Hindi ko mo sinabi ni Sara, reality na yung threat. Ang sabi po ng NSC, National Security Council, they will validate if there is any threat. Okay? Meron pa pong kailangan gawin ang NSC. Hindi lang NSC, because NSC is just a policy body. Ang magagawa niyan, ang DOJ pala. Implementing agencies, meaning PNP, DOJ, NBI. Yan na mag-i-investigate. Kung merong what is this? Valid threat to the President. That is why in-augment nila yung security. President, the First Lady, and the Speaker. If may nakita sila, na meron nga kumikilos, nagagawin yan sa presidente, magkakaroon po ng aksyon yan. Okay? Siyempre, investigation, kung meron mga proof, it will lead to prosecution. Ang problema, pinangungunahan na yon. Teka muna, hindi ba pwedeng imbestigahan yung kiniklaim ni OVP na meron din namang threat sa kanyang kabuhayan? She deserves also a briefing from the authorities, from the PNP. No, not that briefing, investigation. Not just a briefing. Investigation. Lahat yun. Lahat yung threat. All the life of the Vice President and threat to the life of the President. As he claims. Kailangan i-verify. Yes. Validate. Okay?
Hindi po matter of politics ang security ng chief executive of the land and second highest official. Yes. It's not a matter of politics. Hindi po covered ng politics dapat yan. Ang security, when you talk about security. Okay? So, kaya ganito ang spectacle. It has become a kung sino-sino nasa Mausaw at saka kung ano-ano na sinasabi. Doon nagkaroon ng yan. Both sides naman baga ganun. Umano na ibang paling Nagwala na. Wala. Paano kaya to? Sabi nila baka susi raw si Amy. Mamagitan. I don't know if that will be it's number one. Kung gagawin nga ba ni Amy. Sa recent video ni Amy, inuupakan niya yung administration. Hindi lang yun. Ano na yan sinabi na rin ni Vice BP na wala na. That's it. As far as he is concerned, she has nothing to do with this administration. Sinabi na niya yun I've resigned, wala na ako dyan, etc. Okay. Ganon. Well, kailangan rin pong balikan ang use of funds. It is important. Yes. Okay. Kung meron ganyang move sa House to investigate the Vice President, well and good. Kailangan ma-investigahan. Basta use of funds. Basta use of funds. Ngayon, kung merong iba na ganun din, na binababoy ang pondo ng gobyerno, kailangan din imbestigahan. And that is the reason why, all of this fund usage, COA should be very, very active because it is the first line of inquiry, COA. Anong nangyayari? Nagagamit yung COA report parang Jonathan. Which is not good. Nagagamit talaga yung COA report. Kung ikaw ang COA, talagang dapat, you have to validate. Sino ba kung merong findings ang COA, ang COA ba pwede mag-file ng case? Yes. Ba't hindi ginagawa ng COA yun? Well, puro report lang, tapos magli-leak. Yun ang, rito yun ang nakakagulo. Nagagamit yan. Kung ako naman on the part of the advocates or the adherents of the Vice President, I will file a resolution also in the House para tignan ko. Ito yung findings ng COA. Get the findings of the COA regarding what you presume are or allege. Bakit walang gumagawa? Kaya nga, ba't walang gumagawa noon? Kung ako, halimbawa. Pero so naglalaban na sila in the arena of public opinion. Kung ako nga, ganon, halimbawa. Bakit wala doon labanan sa loob? Dapat may labanan sa loob. Ito na nga. May labanan din sa arena of public opinion. I will test the Committee on Good Government and Public Accountability. I will file a resolution. Kung ako in the part of the adherents of the Vice President, who are also members of Congress, kukuha rin ako sa COA na report. Use of funds in this particular instances, itong agencies na ito, etc. Papa-imbestiga ko rin yan. And then that will test the Good Government and Public Accountability Committee. Ba't niyo tinitake up itong resolution ko? Ba't hindi kayo nag-hearing? Doon naman sa iba. Dapat ganun. Meron din. I think dapat ganun Para maliwanag. Kasi... Pero meron din ako sita sa COA. Bakit nilalabas ng COA yung mga raw report? Bakit, ibig sabihin, sabi mo nga, pwede magdemanda COA kung meron ka talagang big grounds. At meron na mga ganyan na nangyari. Meron na. Diba? Na ang COA mismo ang nagdemanda. At pinababalik yung pera. At nangyari. Ang mga korte ruled that kailangan ibalik ang pera. Yung case ni Senator Revilla. Hindi naman binalik. Hindi nga lang binalik. Hindi, pero may ruling. May ruling. Na ibalik yung pera. Naibalik yung pera. Nagulat lang naman siya kasi doon na biglang may pera sa bank account. Ng movie production company. Nagkaroon ng pera.
Okay to. Oh, ito. Pero, Hindi mo pala, iyo yan eh. Alam mo hindi iyo, ba't di mo ibalik? But, Aba, hindi ko na makasalanan na pasok yan dyan. Ganun ba? yun ang kanyang... yun ang kanyang... Pero Labo mo. looking at the big picture nitong mga pangyayari nitong weekend. Kagabi may nasa isang event ako, yung kaibigan natin, paring Noel Bongat, paring kaibigan nating golfer, sabi niya sa akin. Sila, naisip niya, hindi kaya ito'y lalong nagiging yung underdog syndrome, nagiging na-elevate ngayon into folk hero status. Ngayon, sila Duterte, sila Inday, tatay niya, ganyan. No, I think, far from being fallen idols daw ngayon. You mean, deliberate? Could na ganyan. be. Na Kasi ang mga underdog. tao, yung mga followers nila, ang reaction Inday, ng wala silang pakialam sa confi funds o yung mga extrajudicial. Basta this is like tubig na binubuhos sa manok. Ibig mo sabihin, may strategy na. Baka, Binabasa niya si... Na ganon. Binabasa niya si Noel. Binabasa niya si... Actually, Paring pan niya si paring Bobby Tiglaw. Ayun. Underdog. Paring Noel. Nagpapa-underdog. Papa-underdog. Ay, style dilawan yan. Oo. Hindi yun naman, Persecution. Gawain yan. Persecution muna. mga puting kalapate lumilipad habang Yung hindi pa-victim event? Hindi. Pa-victim. That works. Victimhood. That Victim works if event you look is- like a victim. Ito Paring Noel naman, mag-golf na lang tayo. Ayun na nga, sabi niya pare, antay ka lang daw, antay ka Huwag lang. ka nang makialam sa politics naman, Noel eh. Alam ko magaling ka sa security. Oo. Naging busy siya sa pagbantay ng SM kila Hans. Alam ko magandang relasyon niyo ni Hans. Hindi.